At po ito, dahil tayo ang Diyos ng kaaliwan. Tulungan po kami sa buong taon na ito, hanggang December 31, 2026. Sana may raos po namin maitawid ang buong taong muling ito sa gitna ng mga bagyo at baha na kakaharapin namin. Nakapaintulutan ninyo, matuto po nawa kami magtiwala lahat sa iyo. Yung sinabi kanina ni Sister Monet, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. Sana matuto kami sa buhay ni Enoch. Dalawa silang hindi namatay at kinuha ninyo. Pangalawa ay si Propeta Elias. Maraming tinuturo siya sa aming lahat na nandito ngayong hapon. Kuwanti lang ang talata patungkol sa kanya, pero puno ng patotoo ng biyaya. Siya ay a testimony of the triumph of grace. Sana makita niyo ito, makita namin ito, na sa gitna o kalimunan ng kasamaan, laganap ang kalimuan, may isang tao, may isang tunay na Kristiyano na nananampalataya, magniningning siya bilang ilaw ng sanlibutan at asin ng lupa. Pakasamahan niyo po bukas muli, buong linggo, next week, pag-aaral ng mga bata sa elementary, high school, senior high, sa college. Ang iba ay sa masteral, ang iba ay magkatrabaho, magtuturo, maghanap buhay. Iba ay mga housewife. Samahan niyo po ang bawat family na nandito. Then gabayin niyo po ang nalalapit din na kasal next Saturday ni Ulysses at saka ni Dayan. Sana po kayo po ang maggabay, magpakubay, lalo po sa mga pupunta ng mga primary and secondary sponsors. Lalo po kami na magkakasal kasama ni Pastor Ronnie. Samahan niyo po ang pangangaral din ng salita sa kasal sa darating na Sabado. Gabayin niyo po ang paparating na taon ito. Sana ang iyong biyaya, habag at awa at pangunguna, yung inawit po namin, yung kamanghamanghang biyaya ng Diyos, siya po ang masumpungan namin. Siya ang maggabay sa amin. Siya ang magturo sa amin ang patnubay ng biyaya ng Diyos. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Hadlangan ng gawa ng Diablo, bigyan kami ng turo o pagtuturo at gabay ng Banal na Espiritu. Ang ikatlong persona na siyang aming maging tagapagturo. Makita namin ang konteksto o ang naging buhay, ang naging patotoo, o ganong habang binuhay ni Enoch nang may pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos, kinuha niyo siya. Na talaga, totoong may kaligtasan kay Kristo ang bawat tunay na mananampalataya. Lumang tipan man o bagong tipan, paski sa panahon namin. Salamat po at ingatan po namin ang aming mga puso lagi. Huwag kaming pumasok sa tukso. Sabi ninyo, manalangin at magbantay at huwag pumasok sa tukso sapagkat mahina ang malakas ang kasalanan, mahina ang aming laman. Watch and pray so that you will not enter into temptation. For the spirit is willing, but the body, the flesh, is weak. Samahan po ang mga kabataan na ito, ang mga batang ito na nandito. Sana makilala nila kayo habang maaga pa. At sana po, in due time, yung patotoo sa Ebanghelyo ni Ate Stella, after ilang weeks, sana po ay pabautismo namin siya. Sana mga regular attenders at mga nagbabalik sa iglesia, sana po makapag-commit po nawa silang muli sa Church Covenant membership. Samahan niyo po kami ngayong oras na ito. May your word be a delight of our soul. Kadlangan ng balakid, baka may gugugulo sa isip niya o mayroong ibang iniisip niya. Sana ilagak niya sa paanan ng Panginoon Hesus ang mga bagay na naiisip niya. Pagkatiwala ang lahat-lahat kasi kayo ang Diyos na makapangyayari sa lahat.
Salamat po ng maraming sa pribilehyo makasamba at sana bigyan kami ng humble and teachable spirit na makinig na may pagnanasang sumunod, hindi kalimutan o huwag tatandaan. Sana maging tagapakinig kami ng tagasunod. Yun ang tayo ng kanyang bahay sa bato. Dumating ang bagyo at baha na natiling nakatayo dahil ang batong yun ay ang aming Panginoong Kristo. Salamat po sa oras na ito. May this time together with the Lord be a blessing to each one of us. Pagpalain po ang pagsasama-sama namin ngayong hapon at mamaya sa pagpartik din po namin ang banal na hapunan. Pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Siya nawa. Nakakaupo na po sila. So ang title po ngayong hapon, isang patotoo ng tagumpay ng biyaya. Sa Ingles, Testimony of the Triumph of Grace. Isa po itong baikting mga talata patungkol sa buhay ng isang tao pero puno ng tagumpay ng biyaya. Mamaya makikita natin, bagamat konti lang ang binanggit sa kanya, siya, si Enoch kasama si Elias, dalawa lang po silang taong hindi namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaagad sila tawag ay napunta kagad sa langit o they were immediately translated into heaven na hindi naranasan ang kamatayan. At ang mga talatang ito ay napakahalaga sa buhay nating lahat. Sana gamitin ng Diyos sa pagharap natin sa bagong taon na ito, ma-strengthen, ma-encourage, ma-uplift, magkaroon tayo ng pusong talagang may pananampalataya sa buhay na Diyos. Sana hadlangan ng dyablo kung merong gumugulo sa puso't isip mo ay magharing ang banal na Espiritu na siyang magturo sa iyo at sa akin na magkaroon tayo ng patotoo ng tagumpay ng biyaya. Ito po ang pinakaminsahe, ito yung ating take-home message. Kung talagang gumagawa ang biyaya sa puso ng isang tao o ng isang makasalanan, magkakaroon ng patotoo, ng mabuting patotoo, isang pagtagumpay na biyaya na isinilarawan sa buhay ng isang tao kagaya ni Enoch, isang tao ng Diyos sa lumang tipan, lumakad sa piling ng Diyos, nagpatotoo sa piling ng Diyos, at nakasama ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Ingles, if God's grace is truly at work in the heart of a sinner, there will be a testimony of a triumphant grace illustrated in the life of Enoch, a man who walked with God, tatlong W, the man who walked with God, the man who witnessed for God, and the man who went to God by faith. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa mensahe ngayong hapon. Ano pong araw ngayon? January 4, 2026. Sana makipag-interakta sa teksto. Makipagtumingin ka sa iyong Diyos. Intindihan mo ang sinasabi ng mga talata. Konti siyang mga talata, pero mangungusap siya sa buhay mo at buhay ko. Tignan ang iyong kalagayan. I-identify mo ang pangyayari sa buhay mo. Ganon din ang nangyayari sa buhay nitong tao ng Diyos kay Enoch. Ano yung konteksto ng Genesis 5:21-24? Ibig sabihin ng konteksto
ay mga talata bago dun sa talatang pinag-usapan. Importante yun. Kasi ang mga bulaang guro ay hindi nila kinukuha yung mga konteksto bago sa talatang pinag-uusapan. Kaya mali ang kanilang interpretasyon. Pangalawang punto, pagsasalarawan sa buhay niya, 3 W, ano yun? Enoch, walk, witness, and went to God by grace. Pangatlong punto, ang pundasyon ng pagkaligtas ng taong ito, pananampalataya. Wala pa si Kristo libong taon pa bago siya darating. Sumasampalataya na siya kay Kristong tagapagligtas. Ika-4 ng punto, gaano siya katagal lumakad sa piling ng Panginoong Diyos. Mga kapatid kay Kristo Jesus, 300 years. Ilan pong taon? Gaano katagal siya lumakad sa pagpipiling ng Panginoon? 300 years. Ilang taon ka na bang mananampalataya? Ako po, nakilala ko ang Ebanghelyo May 1986. So, kahit paano, 40 years pa lamang, pero ang sa atin ay mas mahaba pa ang taon nila doon. Pero si Enoch, ilang taon siyang lumakad sa piling ng Panginoon? 300 years. Then mahalagang pagsasabuhay. Ano po ang konteksto? Anong nangyayari sa talatang ito? Balikan muna ang Genesis chapter 5, verse 1. Genesis 5, verse 1. Sabi doon, Genesis 5:1, ito ang aklat ng mga salita ni Adan. Nang lalangin ng Diyos ang tao, at siya'y nilalang sa wangis ng Diyos. Verse 2, lalaki at babae silang nilalang. Sila'y binasbasan, tinawag na Adan ang kanyang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Kaya Adan lang naman babasahin natin. Verse 3, nabuhay si Adan ng 130 taon. Nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang naging araw ni Adan pagkatapos may panganak si Seth ay 800 taon at nagkaroon pa siya ng mga anak na lalaki at mga anak na babae. Ang lahat ng mga araw ng naging buhay ni Adan, ilang taon po nabuhay si Adan din? Siyang naraan na 30 taon at siya'y namatay. Gaano kahaba ang buhay ni Adan? 930 years. Bak dumami ang anak ni Adan at Eva, nagkaanak sila ng iba pa. At nung dumami ang mga anak ni Adan at Eva, nag-asawahan sila. Wala pa kasing Levitical law na bawal pag-asawin from the third and fourth sanguinity. Kaya pwede pa sanang mag-asawahan. So hindi lang biglang dumami. Hindi. Nagkaanak si Adan at saka si Eva. Nung ang mga anak niya ay nagsilakina, nag-asawahan sila. Doon na populate ang buong daigdig. At na hindsight, Genesis 5:2, lalaki at babae lang ang sinilang. Yung LGBTQ++, hindi po talaga siya biblical. Ngayon lang yun sa generation natin. May hinahanap lang yung genes ng mga scientific ngayon. Baka mayroong genes na nagkamali ang Diyos, nire-research nila. Kaya pinagtatanggol nila, mayroong ikatlong gender, yung LGBTQ++. Sorry po. Dahil otoridad ng Biblia, isang lalaki at isang babae lang ang nilalang ng Diyos. At sunod-sunod na, pagkatapos ni Adan, si Seth, tapos si Seth, si Enos, tapos si Enos, si Kenan, tapos si Kenan, si Mahalalel, tapos si Mahalalel ay si Jared, tapos si Jared, si Enoch. Ang konteksto, sinila ang taong ito at namatay. Sinila ang taong ito at namatay. Sinila ang taong ito at namatay. Pero bigla pagdating ng verse 24,
verse 21, sinilang si Enoch, hindi namatay. Naku niyo po, lahat ng tao, bago siya, namamatay lahat. Kasi ano ang hatol ng Diyos kay Adan? Oras na kinain niya yung bunga, Genesis 2:24 to 25, oras na kainin niyo yung bunga, kayo ay mamamatay. Kaya lang tayo po ay mamamatay? Opo. Opo. Dahil sa kasalanan, lahat tayo ay mamamatay. Ganun po siya kahalaga. And significant si Enoch, pang-pito sa linya ni Seth. Ito si Adan, si Eva, may lahi ng mga matuwid. Galing kay Seth na may takot sa Diyos, pang-pito si Enoch. Sa kabilang lahi, galing kay Adan at Eva kay Cain, pang-pito na anak din niya, si Cain. Si Lamech. Dito si Enoch, sa kabila si Lamech. Si Lamech ang pinakamasamang tao sa linya ni Adan. Genesis 4:23 to 24. Ito po yung pang-pitong anak ni Adan kay Cain na ang godly line. Sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada, Zila, pakinggan niyo ang aking dinig. Genesis 4:23. Kayo ng asawa ni Lamech, imakinig sa aking mga salita. Pumatay ako ng isang tao dahil sa pagsugat sa akin at ng isang binata dahil sa ako'y sinaktan. 7 ulit, paghihiganti si Cain. Tunay na si Lamech ay 77 ulit. So, eto si Enoch, the 7th seed from line of Seth, godly line. Ito ang kapito sa masamang lahi galing kay Cain. Nag-commit ng first, adultery. Pangalawa, murder. Pangatlo, blasphemy. Katlong utos. At siya ang embodiment o simbolo ng kasamaan ng tao. So itong dalawang magkapatid, si Lamech, sobrang sama. Ito namang si Enoch, dahil sa biyaya ng Panginoon, nakita ang pagbabagong buhay dala ng Ebanghelyo. Pauwi na yung bata, Abi, mahinay siya sa pauwi na siya, hindi na sumasamba, pauwi na yung bata, mahinay. Ganon siya kahalaga. It proves na ang buhay natin ay pananggalingan, transient, mahalaga, importante, maunawaan natin ang kahulugan ng buhay batay sa Biblia. Kasi hindi lang tayo lilipas sa mundong ito, mamamatay. Kailangan natin maunawaan ang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun po yung konteksto. Sana ma-appreciate natin ito. Pinagtapat yung dalawang ikapitong anak niya. Sa ang godly line ay si Lamech, sa godly seed ay si Cain, si Enoch. Sa ang godly line ay si Lamech, sa godly seed ay si Enoch. At sa linya ni Enoch, lalabas ang binhi ni David, doon lalabas ang binhi ng tagapagligtas. O salamat kay Enoch, sa godly line, siya ang ikapitong anak. Sa linya din niya, lalabas ang binhi ni David, lalabas tagapagligtas. Sana ma-appreciate mo ang Biblia sa pag-intindi sa talatang ito. Pangalawa, ano ang naging buhay ni Enoch? Siya ay patotoo ng tagumpay ng biyaya. Anong ginawa niya? Genesis 5:21. Nabuhay si Enoch ng 65 taon. Naging anak niya si Methuselah. Then verse 22. Tingnan niyo po. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Description ng buong buhay niya. He walked with God. Ibig sabihin, nag-iisa siya, ang 7 na anak mula sa lahing Seth, siya ay may malapit na ugnayan sa Diyos,
sa pamamagitan ng pananampalataya. Siya ay lumakad na may kabanalan sa Diyos dahil siya ay nagkaroon ng pananampalataya sa Kristong darating at pinreserba siya ng Diyos ng 300 taon. He lived in a close, intimate fellowship with God by faith in the coming Messiah. He lived in a holy familiarity with God's daily presence for 300 years. He lived daily feeling God for 300 years. So, possible po pala ito na pioneer ka sa faith. Pioneer siya sa faith. Bigyan din, wala pa lahat. Wala pang Biblia. Wala pa. Sinang nagawa ng Biblia? Wala pang Holy Spirit. Sa Pentecostes pa yun. Wala pa si Moises. Wala pa si Abraham. Wala pa lahat. Nag-iisa pa lamang siya. Pero may pananampalataya na siya sa Diyos. Ganun po siya kahalaga. So ang paglakad niya sa Diyos ay patotoo na kapag nakipagkasundo ka na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, meron ka ng tawag doon ay can two people walk together unless they agree? Kundi magkasundo ang dalawa, di sila pwedeng sabay lumakad. Kapiling na lumakad ni Ino ang Diyos. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taong-taon, hanggang kunin po siya. Ito ang aplikasyon. Meron siyang delighting in God. Delight. Katuwaan niya ang relasyon niya sa Diyos. Possible, reading between the line, gumagawa siya ng templo, ng altar ng handog, kagaya ni Abraham, sinasamba niya ang buhay na Diyos. Kasi wala pang templo, wala pang Jerusalem Temple. Pagpapatong niya yung mga bato at sasambahin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At meron siyang tinatawag na familiarity or closeness with God. Araw-araw sa buhay niya, iniisip niya, may Diyos. Factor niya ang Diyos. May Diyos. May Diyos. May Diyos. May Diyos na pinangako ang Genesis 3:15. Yun lang ang gospel niya. Na may binhi na manggagaling sa tagapagligtas. Yun ang dudurog sa ulo ng ahas. Tutupaluin sa ako niya. Pero niyang dudurog sa ahas. Yun ang Panginoong Jesus. At tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan niya sa Kanya araw-araw. O ang laki po ng pananampalataya niya with unlimited illumination from God. Wala pa lahat. Wala pang Biblia, wala pang church, walang kapatiran, walang ama ng pananampalataya. Siya lumakad na sa piling ng Diyos. With a little light, no full light of revelation yet, Genesis 3:15 lang, meron siyang malaking pananampalataya. Mga kapatid ni Kristo Jesus, baligtad sa atin. Tapos na ang Biblia. May iglesia na. Tapos na yung cross redemption. Namatay na si Kristo 2,000 years ago. Nandiyan lagi ang biyaya ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Pero, sa generation po natin, mas malakas ang spiritual backsliding sa isang kamay, sa kabilang kamay, apostasy. Napakalaki ng pribileyo sa panahon natin. Pero, napakaraming nagsasabing Kristiyano ngayon, na spiritually backslider na nagiging daan ng apostasy. So, encouragement po si Enoch at warning din. So, kaya po pala kung
Didepende tayo sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, sa patnubay ng Panginoon. Kaya nating lumakad sa piling ng Diyos. At naging patotoo siya sa Diyos. Babanggitin yun ni Judas na kapatid ng Panginoon Jesus. Judas 14:15. Babanggitin ng Bagong Tipan. Ang patotoo niya, witness siya sa Panginoon. Judas 14:15. Sinasabi ni Judas, ipagtanggol ang ating pananampalataya, minsan ang ibinigay sa mga banal. At paano ang naging patotoo ni Enoch? Judas 14. At sa mga ito rin naman si Enoch, ikapitong salinlahi mula kay Adan, ay nagpahayag na sinasabi, narito, Enoch's testimony, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal upang igawad ang hatol sa lahat at upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masasamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa Kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Sa kalagitnaan ng lipunang makasalanan, nanindigan si Enoch sa pananampalataya niya. Ang konteksto ay nasa kapaligiran siya ng mga taong masama. Sino yung kapatid niyang apex of wickedness? Si Lamech. Pinapopularize niya ang adultery, ang murder, ang blasphemy, at yung paghiganti sa Diyos. Pero eto si Enoch, nabuhay siya ng may patotoo na ang Diyos ang magpaparusa sa mga masasama. Hindi siya nagpa-impluensya sa kasamaan, kabaliktaran, siyang umimpluensya sa kasamaan. Hindi lang yun. Sa kanyang patotoo sa Diyos, ilan ba ang anak ni Enoch? 1, 2, 5? Higit pa doon. Tingnan niyo mo ang talata. Siya ay naging patotoo sa kalagitnaan ng kasamaan. Naging patotoo din siya kahit maraming heavy domestic responsibilities. Genesis 5:21, balik tayo. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Methuselah. Methuselah ang pinakamatandang tao. Ilang taon sa Methuselah? Pag magbilang sa'yo, sino pinakamatandang tao sa Biblia? Si Methuselah. Ilang taon sa Methuselah? 969. So, sabi sa verse 2, then lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos may panganak si Methuselah, ng 300 taon siya. Tingnan niyo po. At nagkaanak pa siya ng mga lalaki at ng mga babae. So, ilan kaya ang anak niya sa edad na 365? Conservative estimate, baka 50 lang. O baka 40 na lang. O kaya 30 na lang kaya ang anak niya. 365 taon siyang nabuhay eh. Mahirap po bang mag-alaga ng 10 anak? 20 anak? Ito, 30 anak. Ang hirap nun ha. Yun nga lang pong may 1 ka, 2 ka, may 5 ka. May 8 ka, may 10 ka. Ilan ang anak ni Enoch? Conservative estimate ng mga scholar, 20 hanggang 30. Napakahirap po nun. Pero ginampanan nilang mag-asawa ang katungkulan nila bilang ama at ina sa gitna ng mundong magulo. Sa gitna ng masamang kapaligiran, ginabayan ni Enoch at ng kanyang asawa, dinilagit ang pangalan. Possible, pinalaki nila ng may takot sa Diyos ang kanilang mga anak.
Naging patotoo siya para sa Diyos. Eto, he exhorted all his children and his neighbors that there will be a coming Messiah. Ayon sa Genesis 3:15, pinagtotoo niya sa mga nakapalibot sa kanya at sa lahat ng kanyang mga anak at mga kapitbahay niya. Mga kapitbahay, mga anak, may darating na Kristo. Ayon sa sinabi ni Moises, Genesis 3:15, at naging patotoo siya dito. Hindi nagbago ang kanyang pananampalataya hanggang kunin siya ng Panginoon. Kaya in a sense, patotoo siya habang lumalakad siya sa Diyos. God wants us to see our walk and witness coincide. Dahil lumalakad siya sa Panginoong Diyos araw-araw, sa isang kamay, naging patotoo siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa kabilang kamay. Mga kapatid din, Kristo kasama ako, hindi kailangan malalim ang ating pagkaunawa sa teologo o sa theology. Ang mahalaga, naintindihan po ba natin ang Ebanghelyo niya? I-share natin ang Ebanghelyo. Pwede natin sabihin at ipaliwanag lang ang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahirap po bang ipatotoo yun o madali? Madali lang ipatotoo at paliwanag sa gabay ng Panginoon. Pwede din natin i-share ang John 14:6. Sabi ng Panginoon sa Kristo, ako lamang ang daan patungo sa Ama. Dahil ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pwede po ba natin ikwento to o ituro sa simpleng paliwanag? Opo. Pwede natin sabihin sa kanila, di mo na kailangan ng ibang tagapamagitan. Sapat na si Jesus, siya lang ang daan patungo sa Ama. Siya ang katuparan ng lumang tipan, ng mga pangako ng lumang tipan. Sa Kanya lamang po tayo maliligtas. John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Hindi mo kailangan ng malalim na theological understanding. Sinishare lang natin. Ganon kadakila ang Panginoon. Siya yung source of life. Siya yung source of everlasting life. O mahal ko sa buhay, mga anak ko, mga apo ko, mga kaibigan ko, sumampalataya ka lang sa Kanya, maliligtas ka. John 8:12, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumampalataya sa akin, di nalalakad sa kadiliman, magkakaroon ng liwanag sa buhay. Key simple text, pwede na po natin i-share ang Ebanghelyo sa kanila. Nakuha ba natin? Kaya our walk coincides with our witness. Yun ang ginawa ni Enoch. Ang alam lang niyang Ebanghelyo, Genesis 3:15, sapat na yon para maging patotoo siya sa mundong masama na kanyang ginagalawan in spite of many domestic responsibilities. Napaka-busy niya, napaka-abala niya sa pag-aalaga ng maraming mga anak na babae. Possible may anak boy din silang mag-asawa. Naging patotoo sila. Sana tayo din po. Ni-encourage tayo ng Panginoon sa bagong taon na ito. Simple, i-share lang natin ang mga key text na ito. Nagiging patotoo tayo ng Ebanghelyo. At panghuli, kinuha siya ng Panginoon. As he walked with God and witnessed for God, then sabi, kinuha na siya. Tingnan ng talata. Genesis 5:24, lumakad si Enoch nakasama ng Diyos at di na siya natagpuan.
sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. So, after 300 years, kinuha siya ng Diyos. Na-rapture siya. Sinong pangalawang hindi namatay? Si Propeta Elias. Pero si Propeta Elias espesyal, sinundo siya ng karuwahing apoy. Eto, habang naglalakad lang si Enoch, nung 300 taon na, Biglang nawala siya. Kinuha na siya ng Panginoon. inuwi na siya. Sa gitna ng lahing bagulo, puno ng kasamaan, sa gitna ng maraming responsibilidad sa family, kaabalansa ng buhay, kinuha siya ng Diyos. He was a glorious vivid display of God's redemptive grace before the cross resurrection event of the New Testament. Prueba ito, patotoo po ito, testimonyo po ito ng Diyos. May kaligtasan sa mga sumasampalataya, lumang tipan pa. Totoo ang Ebanghelyo, makapangyarihan ang Ebanghelyo, totoong pagtutubos. Tingnan ninyo, 5 taong pa bago darating si Kristo Jesus na punta na sa langit si Enoch, a testimony of the triumph of grace. Ba't siya napunta doon? Anong dahilan? Mabait? Madasalin? Nagbabasa ng Bible? Wala pa siya babasa ng Bible, wala pa. Palasimba? Wala pang simbahan nun, wala pang templo. Ba't siya napunta sa langit? Ano po sagot? Pananampalataya. Hebrews 11:5-6. Ba't siya napunta sa langit? Ito po ang sagot ng bagong tipan. Sinagot ng bagong tipan ang pundasyon ng kaligtasan ni Enoch. Ito din ang pundasyon nawa ng ating kaligtasan, mga kapatid. Hebrews 11:5-6. Hebrews 11, dinidescribe ang hall of faith. Pinapakilala ng Hebrews 12:2. Panginoon Kristo ang nagpasimula, nagpapasakdal ng pananampalataya. Paano mga naligtas ang mga tao ng lumang tipan? Hebrews 11:5. Tignan ang talata. Sa pananampalataya, si Enoch. Ito po yung Enoch ng Genesis 5:21-24. Opo. At ng Judas 4:15. Opo. Tingnan niyo po. Dinalang paitaas. Dinalang paitaas. Ano pat hindi na siya naranasan? Hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan. Kinuha siya ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Paano nalugod ang Diyos sa Kanya? Verse 6. Verse 6. Kung walang pananampalataya, di maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya may Diyos. Siya'y tagapagbigay ng timpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. So naligtas siya by faith alone. Hindi dahil mabuti siya, hindi dahil matulungin siya, hindi dahil paladasal siya, hindi dahil masigasig siya sa kabanalan. Naligtas siya dahil sa Kristong sinampalatayanan niya na object of His faith. At ang means ng kanyang kaligtasan, pananampalataya. It is receiving Christ with an empty hands. Sumampalataya siya. Yun ang naging daan para siya pawalang sala. Kaya, battle cry of proclamation, sabi ni Martin Luther, we are justified by faith in Christ alone. Pawawalang sala ka sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Kasi kung walang tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus,
hindi nalulugod ang Diyos. Ano ang word uli? Pananampalataya lamang. Sinong sasampalataya? Bawat individual na kasalanan katulad mo at katulad ko. Anong faith ito? Ito ay saving faith. Ito ay gift of God. Pero faith in what? Pananampalataya kanino? Kasi kung sino ang object of faith mo, yun ang susi sa kaligtasan. Sino man ang sinampalataya ni Enoch? Yung Genesis 3:15. Ano ba yung Genesis 3:15, Pastor? Balikan natin yun. Kasi ito yung unang ebanghelyo. Ito yung protos evangelium. Ito ang unang pagpapahayag ng ebanghelyo. Pagbagsak ni Adan at Eva, nung kainin nila ng bunga, pinarusahan sila at sinumpa na ng Diyos sa gitna ng paghatol niya sa ahas. Ano ang sabi ng Diyos? Genesis 3:14-15. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, pinukso niya si Adan. Ang ahas ay ang diablo, ang demonyo. Yun ang tumukso kay Adan at kay Eva. Naku niyo po, figurehead siya ni Satanas. Kasi pagdating ng Apocalypse 22, ang diablo, ang anyong naganyong ahas, siyang ibubulit sa apoy ng impyerno. Sabi ng Diyos, dahil sa ginawa ng ahas, ginawa mo ito, isinumpa ka. Sinong sinumpa? Yung ahas. Paano? Higit sa lahat ng hayop, higit sa bawat may ilap na hayop sa parang, ang iyong tiyan, ang ipanggagapang mo, alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. By implication, bago masumpa ang ahas, nakatayo. Nung masumpa ang ahas, gagapang na siya pagkagilid. Before Adam's fall, nakatayo ang ahas. After the curse of God, ang bawat ahas gagapang na patagilid. Ako niyo po. At ano ang naging prophecy of judgment and prophecy of hope? Verse 15, ito yung unang ebanghelyo. Pinaniwalaan ni Enoch, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo. Ikaw ang dudurog ng kanyang sapong. So, pinropisay na ng Diyos sa magiging anak ni Adan. Merong binhi ni Cain. Doon manggagaling ang mga taong masama at makasalanan. Doon manggagaling ang wawasak at tutuklaw sa sako ng binhi ng babae. Ano yung binhi ng babae? Ito yung godly line. Matuwid na line hanggang dumating si Kristo Jesus. Ito yung godly line. Mula kay Seth, mula kay Enoch, mula kay King David, mula kay Christ. Kailan nangyari ito na yung binhi ng ahas tutuklaw sa sakong ng binhi ng babae at pagdating ng punto din yun, yung binhi ng babae, dudurugin ang ulo ng binhi ng ahas. Kailan yun? Kailan yun? Sa kamatayan ni Kristo Jesus. Nung mamatay ang Panginoon sa Kristo, Diyos ko, bakit mo ako binabayaan? Niyukat niya ang kanyang ulo. Ang Diyos Ama, inihatol na ang buot sa kanyang anak para sa katubusan ng kanyang mga liligtas. Yun yung tinuklaw ng binhi ng ahas, ang sakong ng binhi ng babae. Pumapalakpak sa Satanas ng oras na yon. Akala ng Satanas, nagtagumpay siya. Nung mamatay ang Panginoon sa Kristo,
naglulundag sa nasa mga kampo niya. Akala lang, tagumpay, tagumpay. Napatay natin ang Mesyas. Pero after 3 days, ano po nangyari? Pagkatapos ng 3 araw, bumangon mula sa kamatayan, Panginoong Hesus. Yun po yung binhi ng babae. Dinurog niya ang ulo ng ahas. Natalo na, gapi na, wasak na, hindi na kailan magtatagumpay sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. 1 John 3:8, nagtagumpay na ang Panginoon sa Kristo laban sa dyablo, sa kasalanan at kamatayan. 1 John 3:8. Ito po yung sinampalatayanan ni Enoch. Yung object of faith, kaya siya naligtas. 1,000 taon pa bago darating si Kristo Jesus, na naligtas siya na sa takdang panahon, sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, magagapi niya ang dyablo, kasalanan at kamunduan. Kaya po siya naligtas. At kailangan ito ng pananampalataya, knowledge, assent, and trust. Yung sapat na kaalaman kung sino si Kristo sa buhay mo. Siya lamang ang tagapanagot, tagapagtubos, tagapamagitan para sa ating katubusan. At ilalagang mo ang buong pagkatao mo doon. Sasandan mo yung kaluluwa mo doon sa katotohanan na yon. At sasampalataya ka na sapat siya. Trust. Pagkakatiwala mo, yung minsan namatay ni Kristo sapat na sa iyong kaligtasan. Yun po ang dahilan kaya naligtas si Enoch. Kaya justification is by faith alone, by Christ alone, by grace alone. Itong pinaglaban ni Martin Luther. Hindi tayo maliligtas sa seremonya ng misa, sa penitensya, sa unction, yung huling pagpiling ng osya bago mamatay. Hindi sa penitensya, hindi sa seremonya ng misa, hindi sa anumang mabubuting gawa, hindi anumang sakripisyo, hindi sa sino mang santo, hindi sa kay Birheng Maria, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kristong minsan lamang namatay, inilibingan ko rin na buhay, maliligtas ka. Ginawa po iyon ni Enoch at ni-reward siya ng Diyos ng kaligtasan. What a great man of God. What a great faith. What a great insight. Mga kapatid ni Kristo Jesus, wala pa ito. Wala pa. Wala pa yung Holy Spirit, wala pa. Wala pang Amang Abraham, wala pa. Wala pa lahat. Hinanap ni Enoch buong puso ang Diyos kung sino siya sa buhay niya. Sapat na yon para maligtas siya. Ibig sabihin, yung kanyang pananampalataya, ang pananampalataya sa Kristong tagapagligtas, tagapamagitan, tagapanagot, yun ang susi ng lahat. Kaya hamon sa ating lahat, ikaw o tayo po dito, ang dami ko nang alam patungkol sa Ebanghelyo, patungkol kay Kristo Jesus. Ba't hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Ebanghelyo? Hindi pa ba siya sapat? Kulang pa po ba siya? Kailangan mo pa ba ng malalim na katuruan? Kay Enoch, nung first time na marinig niya ang Genesis 3:15, inilagak na niya ang kanyang buhay at kaligtasan. Sinampalatayan na niya si Kristo ang darating. Oh, what a great faith. What a great man of God. Kabaligtaran. Napakaraming pilosopo ngayon. Napakaraming kumakalaban sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Si Kristo, tao lang yan. Si Kristo, maliit na Diyos lang yan.
Si Kristo, kung tunay siyang Diyos, ba't siya namatay? Walang Diyos na namamatay. Kung siya talaga ang Mesyas, ba't hindi pa siya magpakita? Gusto ko siyang makita. To see is to believe. Anong sabi ng bagong tipan? Mapalad siya na hindi nakikita, bagamat hindi siya nakikita, sumasampalataya siya. Sinabi ng Diyos yan kay Tomas. Ibig sabihin, yung childlike faith, childlike trust, yun ang essence ng gospel. Kung wala ka nito, wala po tayo nito, hinginin natin yun sa Diyos. Panginoon, bigyan niyo po ako ng pananampalataya kagaya ng isang bata para maligtas ako. Kasi kung pilosopo ka, o nagmamarunong ka, o pinanindigan mo yung nakakis ng relihiyon, o sarili mong kabutihan, sarili mong panata, sarili mong penitensya, sarili mong mabubuting gawa, kailangan itapon po yun, na ituring na mga maruming basahan yun, bago at talagang makapananampalataya. Yun po ang ginawa ni Enoch, kaya siya naligtas. So much simple words, pero much truths in our hearts. Nung ginagawa ang Metropolitan Tabernacle, pabilog yung church si Church Southern Spurgeon, nandoon sa Eunice sa UK, existing pa ito ngayon, yung Metropolitan Tabernacle. Pastor ngayon, may pastor doon ngayon na naglilingkod pa, Reformed Baptist Church na po yun hanggang ngayon. So walang speaker na ganito. Tinawag si Church Southern Spurgeon, Pastor, tignan niyo nga po yung pulpit niyo, sabi niya. So paikot yung mga upuan, walang acoustic, sumigaw pagsalita mo, yung boses ay tumatalbog. Sumigaw lang si John Southern Spurgeon. Sabi niya, sinigaw lang niya John 1:29. Narito ang kordero ng Diyos. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Inulit niya ng 3, 4, or 5 times. Ano pong nangyari? May karpentero doon, gumagawa ng upuan. Abang pinupukpok niya yung upuan na yun. Nung marinig niya ang John 1:29, bagamat tawag doon ay palaban siya ng pananampalatayang Kristyanismo, against siya sa Word of God, ayon niya sa Gospel, yun po ang nagpabukas ng kanyang mga mata, nagpabukas ng kanyang tenga at isipan, habang pinupukpok niya yung martilyo na yun. Sumampalataya siya at naligtas. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Powerful ang gospel, powerful ang word of God. Patotoo yun. Nang sabihin lang ng dakilang mga aral, ang talata ng Panginoon, naligtas siya, nagsising lubos, tungo sa buhay, gawa ng hanggan. Sana ikaw din. Kasi sapat na ang Ebanghelyo. Kung hindi pa ito sapat, bakit? Kasi itong mga dahilan, baka po, ayaw nila talagang magsisi. Ayaw mo talagang magsisi. Kasi katambal ng tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus ay ano? Pagsisisi tungo sa buhay at kaligtasan. Siamese twins sila, kambal sila. Kung talagang mananalig ka sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus, anong hinihingi din sa kabilang kambal? Pagsisisi lubos tungo sa buhay at kaligtasan. Yun po ang ginawa ni Enoch. A great man of God ito. Nakaka-encourage siya, nakaka-challenge siya
sa kalagitnaan ng masamang kapaligiran, sa dami ng anak na inaalagaan, sa dami niyang trabaho ginagawa araw-araw, nabuhay siya ng may pananampalataya sa Diyos. He walked with God. He witnessed with God. Therefore, God took him. He went to God. Sana tayo dito lahat. Pagtatapos, gaano siya katagal lumakad sa Panginoon? Mga kapatid kay Kristo Jesus, 300 taon. Anong ko po sa iyo? Mahaba po ba yun o maikli? Ilang taon na po ba tayo ngayon? Ilang taong lumakad sa piling ng Diyos si Enoch? 300 years. Ibig sabihin, kaya mo pagpatuloy na lumakad sa Panginoon. 300 years. Walang Bible, walang church, walang Holy Spirit, wala pang Abraham, wala pang Moses, wala lahat, konting liwanag pa lamang. Sapat na yun para mabuhay siya araw-araw ng may pananampalataya. Be imaginative, be creative. Siguro paggising niya sa umaga, Panginoon, kita ko na naman yung kapatid kong si Lamek. Sagad sa kasamaan. Napakasama ng kapatid ko. Panginoon, bigyan niyo po ako ng tamang lakas ng loob na huwag makawa sa kasama ng kapatid kong si Lamek. Panginoon, ang dami kong trabaho. Ang dami kong ginagawa. Ang dami kong nililinis na bahay. Ang dami kong, siguro nagsasaka siya. Ang dami kong trabaho. Panginoon, tulungan mo ako sa iyo kung talaga mananampalataya at magtiwala. Yan ang dami niyang mga anak. Panginoon, 30 itong mga anak na inaalagaan ko. Bigyan niyo po ako ng gabay, paglubay, pagderehe. Panginoon, ang tigas ng ulo ng panganay ko. Sutil itong bunso ko. Napaka-responsable ng panganay kong babae dito. Panginoon, gabayan niyo po ang lahat ng mga anak ko. Nakuha niyo po. Sa dami ng hirap at pagsubok at pasakit na pinagdaraanan niya, sinustina siya ng biyaya ng Diyos. Did you get that point? Wala pong excuse. Nung wala pa tayong anak, nag-pray tayo. Lord, bigyan niyo po kami ng sibling. Nagbagay ng 1, 2, 5, 8, 10. 12 kami, by the way. 10 kami, by the way. Then, kay Enoch, 30. Lalayo ba siya ng mga anak niya sa Diyos? Nung bigyan siya ng 30, lalo siyang naging malapit sa lakad niya sa Diyos. At sa dami ng responsibilidad niya, sa dami ng tukso at hila ng diablo sa kapaligiran, nagpatuloy siya ng may kabanalan sa Diyos. God's grace is the same in the time of Enoch. Pareho din po ngayon. Hindi nagbabago ang biyaya. Matuto lang po tayong magpakumbaba at childlike trust and faith to the God who will sustain us. Kaya yung wonderful grace of Jesus, kinawit natin kanina, eto, it never will fail. It never will. Tatapusin ang biyaya ng Diyos ang sinimulan niya sa ating lahat. Simula hanggang wakas. His glory that awaits us is the same glorious hope which we must be daily looking kagaya ni Enoch. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapatibay. Biyaya ng Diyos nagpapalakas. Biyaya ng Diyos nagbibigay ng kasapatan. Ano ba ang pagdaanan natin sa buong taon na ito? Kayo na mag-aasawa, magkakayo ng pamilya, kailangan patuloy, mga asawang lalaki, mga asawang babae, ang biyaya ng Diyos na mag-aakay. Kasi anong huling awit ni John Newton? And grace will lead me home. And grace
will lead me home. Kaya let us endure pa more every day. Hingin po natin ang biyaya ng Diyos. Sa pagtatapos, ano ang tingin mo? Nakita mo ba sa sarili mo sa buhay ni Enoch? Kumpara mo ang buhay mo sa buhay ni Enoch? Nakuha po ba natin? Napakalaking pribileyo sa panahon natin ngayon. Kasi sa atin, may Bible na tayo. Kaya challenge, this whole year, binabasa mo ba ang Biblia mo araw-araw? Kasi nandito ang treasure. Ito ang ating pearl of great price. Ito ang ating hidden treasure. Then, may church tayo. Sana makadalo tayo lagi sa biyaya tulong ng Panginoon. Kasi ang preaching of the Word of God is the main means of grace. Sa pakikinig, nahuhubog, nabibuild up, nai-strengthen ang ating faith. Then prayer, with si Brother Armel, panalangin ay means of grace. Ito ang daan para ang biyaya ng Diyos kumilos sa atin. Then fellowship is a means of grace. Magpalakasan po tayo bawat isang mga kapatid ngayong taon na ito. Ito ang malalim. Suffering is a means of grace. Sa pagdurusa nating pagdadaanan, sana gamitin ng Diyos yun na lalo tayong maging malapit o malayo sa Diyos. Mas malapit pa sa Diyos kagaya ng ito. And then, ito po, grace, God's grace is always available. Siya yung balon na hindi maubos ang tubig na nasa puso natin, na nung manampalataya tayo, yun ang bubukan, yun ang babalon, yun ang indwelling Holy Spirit na gagabay. Dumipende tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Huwag naman pong babawa ng biyaya. Sabi ng Apostol Pablo, pagpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Huwag naman. Kung talagang naunawa natin ang biyaya, matakot tayong magkasala. Matakot tayong gumawa ng kasalanan. Yun pong nilagay ni Enoch sa puso niya. Nag-iisa siya eh. Kapatid niyang si Lamech, napakasama. Napakarami ng anak niyang pinapalaki. Napakarami ng trabaho niya ginagawa araw-araw. Natuto siyang manalangin lagi sa Diyos ni Abraham, ni Isaac na ni Jacob. Natuto siyang maghintay sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya inuuli ang Panginoon. Hindi niya inuuna ang Panginoon. Araw-araw, lumalakad siya sa piling ng Diyos. So sana, challenge siya. Sana tayo pong lahat, mga kapatid ni Kristo Jesus, sana ngayong 2026, sana sino model natin? Enoch, a life work of emulating. Lumakad tayo kagaya ni Enoch, lumakad tayo kagaya ni Enoch na nagpapakotoo sa Ebanghelyo at kinuha siya ng Panginoon. Then, encouragement ito. Sa 300 taong paglakad ni Enoch sa Diyos, may pagpapala na buhay at kaligtasan. Gano'n man kahaba ang paglalakboy mo dito sa kapatid, mga kapatid kay Kristo Jesus, may naghihintay na pagpapalang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang tanong, naniniwala ka ba? Totoo ba ito sa'yo? Handa mo bang ibigay lahat? Sana po. Kasi ang Diyos anak, binigay na niya ang buhay niya para sa'yo, para sa iyong buhay at kaligtasan. Ito ang ating pagbulay-bulayan araw-araw. Kaya sabi ni Jerry Bridges, pagising mo pa lang sa umaga, sabihin mo sa sarili mo, ako ay Kristiyano dahil binigay ng Diyos na ang buhay niya. Panginoon, tulungan niyo po ako
mabuhay ng may pagkatakot sa iyo, kabanalan, at pagkatakot sa iyo, araw-araw. Then, Panginoon, sabihin mo na yung concerns mo. Panginoon, nahihirapan po ako. Panginoon, nasasaktan po ako. Panginoon, nagigipit po ako. Panginoon, nagugulumihanan ako. Panginoon, natataranta ako. Panginoon, nawawala na ako ng pag-asa. Pero nung sabi, Luke 17:5, Panginoon, Luke 17:5, last verse, Luke 17:5, ang prayer ng alagad ng Panginoon, Luke 17 verse 5, tingnan natin, sinabi ng apostol sa Panginoon, Panginoon, magising mo pa lang sa umaga, Panginoon, dagdagan mo po yung pananampalataya ko. Hindi sinabing wala akong pananampalataya, may pananampalataya ako. Panginoon, dagdagan niyo po ngayong araw na ito. At ang Diyos, ang magpapala, nawa sa buhay mo at buhay ko. Hindi natin alam ang mangyayari sa buong taon na ito. Iwalaan natin siya. Pagkatiwala mo ulit sa Kanya. Lalo sa mga labas na pumunta sa abroad, lalo yung mga labas natin na nasa abroad, lalo yung ating mga anak na may mga karamdaman, asawa na may karamdaman, o mga apo na may kabigatan, o anak na pinapaaral na ayaw o hindi gusto mag-aral, disreso na mag-aral, o may kaguluhan sa family, may instability sa politika. O Diyos ko po na nakawin na naman ang kabang ng bayan 2026, paghihirap na naman ang Pilipinas. Panginoon, sa inyo po ako nagtitiwala ng Diyos. Gabayan niyo po ang ako. Gabayan niyo po ang family ko. Gabayan niyo po ang aming iglesia. Kaawan niyo po ang bansang Pilipinas. In that sense. So yun po, salamat sa napakahalagang mensahe ni Enoch. Sana siya ay mananampalataya ng lumang tipan na pinaghahari ng Diyos. Maging halimbawa natin lahat ngayon. Parang ating pinaka-ultimate na halimbawa ang Panginoon Jesus. Lumakad tayo ng may kapisigan sa pananampalataya sa buong taong 2026. Maraming tayo. Salamat po sa hapong ito. Salamat sa bawat isa na nandito. Sana may natutunan siya. Sana may nadampot siya. Kahit paano sa patotoo ni Enoch, isang patotoo ng tagumpay ng biyaya. Dahil ang taong ito ay lumakad sa Diyos, nagpatotoo sa Diyos, at nakasama ang Diyos. Pagkatapos niyang lumakad sa Panginoon ng 300 taon, sa kalagitnaan ng masamang daigdig, sa kalipunan ng mundong masama, kasama doon ang napakasama niyang kapatid na si Lamech. Kaakibat ng napakaraming responsibilidad, 30, 40 anak, napakaraming responsibilidad araw-araw. Hindi siya bumigay, hindi siya tumiklop, hindi siya nainis, hindi siya nagalit, hindi siya nagormentado, hindi siya nagwala. Pinagkatiwala niya ang lahat. Dahil ang sinampalatayanan niyang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo na darating, 1000 taon pa, siya yung author and perfecter of faith niya. Sana mag-challenge po kami ngayon. Kami na nasa katuparan na ng katubusan, may Biblia kami, siya wala. May iglesia, may Pentecostes na nandito ng Holy Spirit. Laging nariyan ang biyaya ng Diyos, nariyan ang kapatiran. Nananagana kami sa mga pagpapalang spiritual. Pero sana, mas gitan po nawa namin ang pananampalataya ni Enoch na may konting iwanag lamang. Salamat po. At sana sa buong taong ito, mga kapatid kay Kristo Jesus, kaming lahat, Panginoon, tulungan niyo po kaming matapos na may katagumpayan ang buong taon
nang may sigasig sa aming pananampalataya. Then quietly, magbibigyan po ako ng panahon kung may maisip po siya o papasalamatan o may express ang pananampalataya niya sa Panginoon sa Kristo, tayo pong lahat ay dumulog at manalangin. Let's pray. Ito pong lahat ay ating samang panalangin. Pangalan ko lamang ni Kristo Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, may tumay po tayong lahat. Mahanap po kaya dyan yung I do not know what lies ahead, yung kanina, kung makita natin. I do not know what, hindi ko alam ang darating, yung kanina, yung nawin. Hindi ko alam ang yan. Willing po natin, yan ang parte ng mensahe ko ngayong ako. Di ko batid ang bukas. Willing po natin. Willing po natin para sa Panginoon. Mangyayari sa buhay, kaya't ako'y tiwala, saan mang susuliranin, Diyos ng pagkalinga, siyang lahat sa amin. Di ko batid kahanap kung matigaya, ngunit siyang nakakaalala, tiwala ko'y kanya. Batid ko ang may tangan, ng bukas Diyos ng tunay. Walang basta na lamang mangyayari sa buhay, kaya't ako'y tiwala, saan mang susuliranin, ng Diyos ng pagkalinga, siyang lahat sa akin. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa presensya ng bawat isa. Sana nag-usap po kayo sa aming lahat. Sana nakikinig po kami at nag-uusap kayo sa iba-ibang kaparaanan. Alam niyo po, ang
nangyayari sa bawat isa sa amin, alam niyong nilalaman ng puso niya. At sana po, sa atong ito, may tumugon, may umakbang ng tunay na pagsisisi tungo sa buhay at kaligtasan para sa kanyang pagpapawalang sala. Sa amin po na mananampalataya na patuloy, i-cherish namin ang mga truths na ito. Familiar, all truths, alam na namin mga katotohanan, pero sana panibagong lakas espiritual may pabuhay po namin sa tulong ninyo. Kayo po ang magpagaling sa mga may karamdaman, maggabay sa mga bibiyahing papunta dito sa Pilipinas sa mga loved ones, kayo din po ang maggabay sa mga weddings na darating, kayo po nawa ang pagpala sa gawa ng aming mga kamay, sa pagpasok ng mga bata the whole week next week, sana po maging maayos at mapayapa. At sana kami po na nagsasabing Kristiyano sa panahon ng anumang kapangyarihan ninyo, Panginoon, yung favorite verse namin lahat, kay Ate Eva, be still and know that I am the Lord. Payapain mo ang iyong puso at kilalanin ang iyong Panginoong Diyos. Awit 46 verse 10. Ito pong lahat ay samot panalangin namin, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Makakaupo na po. So, pag-pray po, this coming Saturday, yung kasal ni Dayan at ni Ulysses, then the following Saturday din, kasal ni Gerald at saka ni Jennifer,